Sa video na ito, pag-uusapan nga natin, itong tanong sa atin ay isang viewers natin. So, bakit nga ba sisira yung LCD na replacement kahit hindi naman daw nababagsak? So, 3 beses na nga kasi siya nagpapalit ng LCD at ganun lagi yung problema niya. So, ano nga ba yung mga dahilan niyan? So, simulan na natin. Number 1 na dahilan niyan, ito nga yung naipit sa bulsa na may susi o may barya. So, kapag replacement na nga po kasi yung LCD natin, ay bawal na nga po yung maipit, bawal yung mabagsak, at madami nga nagkakamali dito. Yung replacement na nga yung LCD nila, tapos nilalagay nila sa bulsa na may susi at may barya. So, doon nga po yan nasisira, lalo na kung pit na pit nga po yung maong ninyo. At alam ko naman, nakaramihan nga sa inyo, kapag pumapasok nga kayo ng trabaho, diyan nga po yan nadadali. Yung iba naman, iniipit nga po sa bag. No, ito nga yung may mga laman na mga matitigas na bagay, tapos ilalagay natin yung cellphone natin. So ngayon, kapag replacement nga po, maselan nga po talaga yan. Hanggat maaari, iwasan yung maipit para nga hindi siya masira agad. Yung pangalawang dahilan kung bakit nga ba nasisira agad kahit hindi naman nababagsak, ito nga yung sa gaming. Kapag replacement nga kasi yung LCD natin, bawal na nga po yan sa gaming. No, hindi na yan advisable sa mga Mobile Legends. Dahil doon nga po, yung pindutan nga po doon, sobrang lalakas talaga, sobrang daming pinipindot, madaming mechanics. Ngayon, hindi nga advisable yung mga replacement LCD sa ganong gamit dahil masisira nga po sila. At meron na nga ako mga customer na ganyan nangyari sa kanila after nilang kapalit ng replacement LCD, nasira agad yung LCD dahil nilaro nila ng Mobile Legends. Yung pangatlo, ito nga yung nilaro ng bata. No? So, hindi kasi talaga maiwasan yan. No, baka bata naman yung gumagamit at minsan nababagsak. No? Minsan, talagang pinapalo. No? Ganun talaga yan kapag nawawala ng internet, biglang bumabagal yung internet, biglang nagkaroon ng buffering, tapos nag-ikot-ikot lang. Yung pinapanood nila, nagkakaroon talaga yan ng pagkakataon kung saan binabagsak nila yan, tinatapon, o ito nga yung hinahampas. Ngayon, kapag replacement LCD na nga po yung cellphone ninyo, iwasan nyo nang ipalaro sa bata. Ang susunod dyan, ito nga yung naipit sa cellphone holder. Na madami naman mga galito. Dahil marami nga mga tao na sumasakay ng motor. No? Ito nga yung may motor sila, gusto nila nakikita nila yung nagte-text sa kanila o minsan naman ito nga yung rider sila, no? At kailangan nila nakalagay doon yung cellphone nila sa may cellphone holder. Ngayon kapag replacement na po kasi hindi na kasi talaga yan advisable sa ganyan, lalo na kung may ngipin nga po yung pinaka cellphone holder ninyo, may ipit at may ipit talaga yan. Ngayon, kung paano naman yung solusyon dyan, sasabihin ko sa dulo ng video na to. Pero pumunta muna tayo sa panglima. Yung panglimang dahilan kung bakit nga ba nasira agad, hindi naman nabagsak, ito nga yung nabasa. So, most commonly nga ito sa mga replacement, lalo na kung rider kayo. Now, meron kasi kaming mga customer dati na kapapalit lang ng replacement LCD nila, after ng ilang araw, wala nang display. Tapos kapag binubuksan namin yung cellphone nila, nabasa pala. At hindi nga talaga maiwasan yun kasi sa nature ng trabaho nila, lagi silang nagta-travel at yung cellphone nila, nasa unahan lang nila, umulan at umaraw. At may solusyon naman na iba dyan. At sasabihin ko nga yan sa dulo ng video natin. So pumunta muna tayo sa pang-anim. Ito nga yung bumigay lang talaga yung LCD. So hindi talaga maiwasan yung ganyan. No, depende kasi yan sa pagkakakabit. Minsan depende sa pangalan ng LCD, depende sa tatak. No? Ngayon kapag sobrang mura lang kasi ng LCD, syempre, asahan mo na. No, meron kasi mga klase ng LCD na mahal talaga. Sila kasi yung mga bagong labas, sila yung mga matibay, sila yung mas magandang klase. No, so hindi lahat ng LCD pare-parehas. Depende po nga po yan sa tatak. At depende nga po yan sa supplier. So ngayon dito naman tayo sa rider na lagi nasisiraan ng ganyan, no, ng mga replacement na LCD. No? So ito yung pinapayo ko, no. Kapag rider kayo, no, at ang unang trabaho niyo talaga magbiyay sa umulan at umaraw,
at yung cellphone ay lagi nasa harap nyo, kumuha na lang po kayo ng hulugan na cellphone, no? Yung ida-down payment mo diyan, ipampagawa mo ng LCD na 1.5, i-down mo na lang dun sa may home credit, no? O kaya dun sa mga hulugan na cellphone. At ang gawin mo nga po diyan, kumuha ka na lang ng cellphone na gusto mo. Ang kagandahan naman doon, bago na, walang sira. At ang pinaka-importante lang diyan, no? Iwasan mo lang mabasa talaga. At meron naman mga nabibili ngayon na protection diyan sa mga cellphone natin, diyan sa mga online, kung saan yun nga yung nilalagay nila para nga hindi mabasa yung cellphone nila kapag umuulan o umaambon. At yun talagang pinaka-the best na solution dyan. Kumuha kayo ng hulugan na cellphone dahil bago na nga po yun, matibay yung LCD at hindi na kayo pabalik-balik o hindi yung pabalik-balik yung sira ng cellphone nyo at patuloy kayong gumagastos. Ang isa pang kagandahan doon, per month ka nga lang maghuhulog. No? Per month, every month maghuhulog ka until 9 months o 1 year, depende na lang sa kinuha mong plan. So, yun yung pinapayo ko lagi sa inyo. At kung medyo nananawa na kayo sa ganyang papalit-palit kayo ng LCD, kumuha na lang kayo ng hulugan na cellphone.